Sinabihan ko rin, tinanong ko rin si Bonok. Eh, sabi naman niya, may ginagawa pa siya. Sabi ko, wala, nagsa-cellphone ka lang naman eh. Si Ding, pagsabihan mo naman si Bonok, o minsan ano mo naman kay Bonok yung bata kasi may ginagawa ka eh. Si Ding po ay may pagka mahinang kumilos. Bira! Welcome to Mrs. KB Official! Hello po! Hello po! Magandang tanghali po sa ating lahat, mga Mars! Yes! Kamusta po kayong lahat dyan? Ang ganda naman ang hair ngayon ni Sedeng. Kasi ako nakita. Ang aking mga kasama ngayon, syempre ang mga M's. Tatlong M's. Yes. Wala po si Mika at si Ate Vera naman po ay nagluluto ng aming lunch. Oh, may tagalog guys. Sana Mars, okay ka lang dyan. Napansin ko mga ka-business, parang biglang humaba ang hair mo. Nung umalis kayo, parang iksi lang na. Inano niya kasi tinatali niya doon minsan. Oo. Pero ang ganda ng hair mo. Ang sarap mo sa bununan, ba't kasi straight? Yung moto mo. Ganda ng kanyang hair, mga ka-business. Mga ka-business, mga Mars, huwag na natin patagalin ang ating episode ngayon. Yes. Mga ka-business, baka nagtataka po kayo, bakit sila ay tatlo lang? Opo. At ito po, mga ka-business, ay mapapanood siguro natin sa Ka-Business Official. Kasi ganito po, mga ka-business, baka marami nagtatanong na itong tatlong M's natin ay nagkaroon ng sinasabing issue. Ang tanong. Ang tanong, mga ka-business, ay meron nga ba? Meron nga ba silang issue? Oh no! Sasabunutan na nga kami Kasi ganito, talungin po natin sila mga ka-business. Meron kasi daw na, napanood ko yung kanilang mga vlogs na meron nga daw issue. Hindi, sinagot nila yung nag-comment doon na baka sige dito, ganyan-ganyan. So, ang ginawa naman nila ay kilaro. Ngayon, ang tanong ko, meron nga bang issue sa inyong tatlo? Kung bakit si Deng ay lumipat na sa kanyang bahay. Doon sa kabila. Sa biyanan niya. Biyanan mo ba yun? Hindi. Yung sarili lang bahay eh. Sariling lote yun? Hindi. Hindi po, ano lang po, kumbaga, caretaker po Yun. Yun. Ngayon po, mga ka-business, baka isipin po ninyo na si Deng ay... Sige na lang po natin. Sige po, unahin po natin si Ate Mengay muna. Ang tanong ko po, kasi wala po kasi akong alam kung sila ay meron nga bang issue. Ate Mengay, ikaw ang sumagot. Sa akin pa mga ka-business, mga ka-Mars, mga ka-papi, wala po kaming issue ni si Deng. At si Deng po ang papaliwanag din po dyan kasi nakapagpaliwanag na po ako. Pero bilang ate niya po, wala po kaming naging alitan or away na dalawa simula naman doon sa barko. Mabait po si Deng, tahimik. Sa sobrang tahimik niya, hindi na siya nagsasalita. Kaya hindi po talaga kami pwede magkaroon ng issue ng dalawa. At malalaman niyo po sa kasagutan niya kung ano si Ate Mengay sa kanya. At ganoon din siya sa akin. Wala akong problema sa kanya. Yun nga po, sabi ko sa inyo, si Deng po ay may pagka mahinang kumilos. Kaya po siguro nahiya din po siya sa amin. Kaya siya ay lumipat sa kabila dahil din sa nahiya po siguro siya, nagigisingin din namin siya minsan. Tapos gusto niya pong mag-spread na, spread ba yun? Tawag doon? Yung kumala? Reverse spread. Yung lumipad din na kaya niya iwagay-way yung kanyang takpak. Na kaya niya tumayo sa sarili niya na walang mga ate. Yun ang inaano ko sa kanya. Kung baga gusto niyang i-improve yung sarili niya
bilang si Sideng na walang nakamasid or walang nagsasabi sa kanya. Yun talaga po sa akin mga kabisnes, wala kaming alitan at siya na po magsasabi kung meron man siyang sama ng loob sa akin. Yun lang po. Okay. Si ano naman, si Junjun, ating pagsalitain. Sa akin naman, para sa akin wala din naman kasi honestly, pagka nasa bahay naman kasi ako, hindi naman ako gaano lalabas, diba si Din? Nandun lang ako sa bahay, lumalabas lang ako or pumupunta doon sa kabila pag either naliligo or nagsisiyar. Pag may times na napapatawag sa GC, tas nakita ko na hindi pa nagsisin sila, so ako mismo pumupunta doon para sabihin sila na may message sa GC, mga ganon. So para sa akin, wala naman kasi minsan si Siding doon naman yung tumatambay sa bahay. Or minsan ako, pagka alam niyo yung bored ako pag mag-isa lang ako doon, pupunta ako doon, chika-chika kami, tas konting payo sa kanya. Kasi nakikita ko nga po kasi sa araw-araw namin na, ayan nga, minsan pag pupunta ako doon, yun, nagpapayo talaga ako sa kanya. Ano pinapayo mo? Yung patungkol naman sa kanila ni Bornok, Bakit, ano ba ang patungkol sa kanila ni Bornok? Yun nga, nabanggit ko naman, di ba, si Den? Sige, sabihin sa ano. Yung minsan kasi, pagka, ayun, si Bornok nakaupo doon umaga, scroll na ganyan sa cellphone. Tapos nakikita ko kasi si Sideng, busy, tapos tatakbo na naman dahil sa bata. So sabihin ko si Sideng na, Sideng, pagsabihin mo naman si Bornok, or minsan ano mo naman kay Bornok yung bata, kasi may ginagawa ka eh. Yung ano bang ginagawa ni Bornok? Baka naman nag-edit or... Ang nakikita ko kasi nag-scroll ng Facebook. Sorry, Sideng. Hindi, talangin natin kay Sideng kasi ikaw yung nakakaalam doon kung talaga bang yung time na yun ay nag-edit siya or yun nga, sinasabi nag-scroll lang. Kasi umaga pa eh. Anong oras ba ang upload nyo? 10 PM po. 10 PM? Ang gabi. Okay. Ano sa tingin mo ginagawa ni Bornok nun? Ano po kasi minsan po yun, gano'n, na nag-ano po siya sa Facebook, nanonood ng mga ano. Tapos, minsan po nag-i-edit. Basta pag nagsiselfone po yung gano'n po yung ano. Routine. O yun yung inaano ko sa kanya na, hindi mo ba sinabihan si Bornok? Ano? Sinabihan ko rin, ko rin si Bornok. Sabi naman niya, may ginagawa pa siya. Sabi ko, wala, nagsiselfone ka lang naman eh. Maano bang, kahit saglit man lang, bantayan mo si Boyet habang yung asawa mo may ginagawa. Okay. Ayun. Pero ano lang naman, payong ate lang din sa kanila kasi mas matanda rin naman ako talaga kay Bornok at saka kay Sideng. Okay, mas matanda ka doon, no? Opo, mas matanda ako sa kanila. Opo, kaya yun, pinapayuhan ko siya. Mga ganun lang naman, pero kung misunderstanding or kung magkakaroon ng issue, wala naman po. Wala kayong issue? Wala din po. Okay, ganito. Ang tanong, Sideng. Ano ang dahilan mo kung bakit ka yun ni Bornok nagdesisyon na bumalik mo sa dati niyong bahay? Kasi syempre, ang ating mga ka-business, magtatanong at magtatanong yan eh. Kasi ano sila sa, pang-araw-araw na buhay natin. Alam ng mga ka-business kung ano nangyayari, pinapaalam natin. Ngayon, hindi pa ano sa iyo na, ano ang pinag-usapan nyo ni Bornok kung bakit kayo umalis? Kasi sa totoo lang, ay biglaan din ano? Pero alam ko, yung biglaan na yan, dati pa nilang plano. Sinasabi, mahaging pa noon. Ngayon, sabi ko naman din sa kanila ay, kinausap ko si Sideng, ano lang siya, kumbaga, mas okay sila dyan kasi nga hindi sila, yung mga bata, diba, ginaniwanan ko sa'yo na hindi sila yung labas-labas ng kalsada, nandyan lang kayo, at mas malapit dito. Kaysa doon, ay napakalayo. Hindi rin mahirap tawagin. O ngayon din, pakipaliwanag mo sa ating mga ka-business, sabihin mo sa kanila kung ano talaga yung katotohanan, pawang katotohanan lang talaga din. Yes. Kung ano talaga ang dahilan ng inyong pag-alis sa Falcon. Yes. So, ito na nga, thank you po sa inyo. Dahil ba kay Junjun? Dahil ba kay Junjun, nandumating sila yung malis kayo. Meron talagang comment na gano'n. Kasi may nakalabasa din akong gano'n. Dahil din ba sa ilaw at tubig, kaya kayo umalis? Uy. Napakadaming comment doon.
gusto ko sa inyo manggaling. Tapos meron din po dahil daw nagsanib Sanib yung versa muso. namin dalawa ni Junjun. Yung muso kaya namin. umalis si Den. Oo. Dahil nandiyan si Maldita at si Chismosa. Pero sa totoo lang sa akin hindi na siguro dapat kung sa totoo lang sa akin, para sa akin, hindi na dapat siya na nagkaroon ng issue pa. Okay. Sa akin lang din, napag-isip-isip ko na kailangan mong sagutin eh. Ayun, kasi So ito nga po mga ka-business, mga kapapi. Matigil na po itong na to, yung mga ka-business. Yun nga po, kaya po kami umalis sa Falcon at yun naman po napag-usapan po namin ni Daddy Borno na bumalik nga po dun sa dating bahay namin at naisip nga po namin si Nika at si Intoy na doon na, sila po doon sa dahil alam niyo naman po na si Intoy at si Nika nangungupahan po mga ka-business at kami naman po ay may bahay naman po na kumbaga sisilungan na Hindi kayo magbabayad ng may man po sa lupa lang 500 500 a month. Okay. Tapos yun nga pag nag-aaway po kasi kami ni Daddy Bornok, nahihiya pa ako kila Ate Mengay dahil doon din po sa sa kapitbahay po namin, nahihiya pa ako mga ka-business kasi si Daddy Bornok po kasi talaga pag mabunganga po talaga siya. Ako po ay talagang tahimik po talaga mga ka-business kasi kumbaga kung makikisabay ako, mas lalong gugulo po mga ka-business. Kaya isa din po yun sa dahilan kung bakit po pumayag na din po ako na doon na lang po sa kabila. At wala naman po kami naging Ibig sabihin, ibig sabihin, isa sa dahilan mo din yung pag-away niyo kay Bornok. Dahil malakas ang boses niya, as in mabunganga. Naririnig niyo ba, Timengay? Opo, Okay. Ganito. Pag bumalik, nung dati kayo nakatira doon sa bahay niyo ngayon, pag nag-away kayo, as in, sumasabay ka rin. Nagbubunga na kayo dalawa. Hindi po talaga simulat, po talaga, nagsama po kami ni Daddy. Siya lang ang maingay. Yes po, ako po talaga yun. Sa bagay kasi mga ka-business, totoo naman yung sinabi ni Sideng na nakakaya talaga kasi sila may... At saka po yung kabilang kwarto po kasi doon, yung pinaka-main door ay doon po nakatira si pastor po namin. Siguro naririnig din sila at nahiya si Deng. At yun ang number 1. Tama? O, sunod. Tapos yun nga po, pang namamahay po ako doon sa Falcon. Kasi mulat pang hindi po makatulog. Paano hindi ka makatulog? Anong po ate, yun nga po sabi ko, alas 4 gising pa. Kumbaga matutulog pa lang kaya kumbaga Kaya tanghali na nagising. nagigising kasi ganun po, minsan alas 5 na, minsan alas 6. Kaya hindi po talaga makatulog. Ibig sabihin ay ikaw ay magdamag gising. Opo. Sa umaga ay tulog, tama? Okay. Kaya pala siya namayat. May ganun talaga? Hindi. Kung halimbawa, baguhin mo yung sa araw ko tulog. Ay, hindi ba? Sa gabi ka tulog. Hindi kasi ganito yun, yung bata niya kasi maghapon, minsan tulog. So si Boyet po, sa gabi, siya gising. Ay, ibig sabihin talagang yun ang routine niya. Routine na ni Boyet. Minsan bababa po ko na alas 3, sitting nasa bintana pa, yung bata naglalaro. Ganon. Kaya so dapat pala si Ding. Kahit hindi mo siya binaliktad. Halimbawa, yung umaga gising siya, tapos sa gabi tulog. Huwag ko siya patulogin ng tanghali si Ding. Ha? Depende po sa kasi, kaya hindi ko man po mapilit na si B-Boy na patulogin na sa ganitong oras. Dahil talagang gising siya pag Madaling araw? Gising siya madaling araw? Depende po pag halimbawa sa alauna gising pa yan hanggang alas 2, tapos pag nakatulog na yan alas 3, gano'n. Tsaka din po makakatulog. Tapos pag gising na naman po. Tapos yun.
pag sa, parang bawi na lang din ako sa Araw. Nakakaya niya matulog din hanggang alas 11. Na umaga. Si Sideng. Kasi tulog din po si Boyet eh. Ibig sabihin habang tulog si Boyet, tulog din siya. po siya. Pag gising si Boyet, gising ka rin. Minsan yung dalawang bata yung nag-aalaga, Tulog siya? Pag hindi ko na po talaga kaya, Hindi pag niya kaya, yung masakit yung ulo ko natin, parang lutang na kasi ako dahil yung nga sa puyat siguro, tsaka sa pagod. Kaya pala minsan si Siding, napapansin ko pag pumapasok ko dun, parang wala sa sarili. Parang lutang siya. Lutang nga din siya kasi nga pag pinapagalitan siya ni Bruno, walang pumapasok sa utak niya kasi Okay. Ang tanong, nung lumipat kayo, ano yung routine na ni Boyet? Ganun pa din? O iba na? Bali na, Nagbago ano naman ba? te, nakakatulog siya ng, ngayong po, pag alis ko, nakatulog siya ako. Tapos sa gabi, mga alas 8 po, mga 8:30 ganun. Tulog na po siya. Ang tanong ko, sandali ang tanong ko naman, ano yung nilalaro ba ni Boyet? Pag na maggising, ano ang nilalaro niya? Iikot-ikot dun dyan po sa, dun po, nasa palkon po. Naglalakad-lakad, yung Dun sa kwarto niya? Opo. Baka pinagsiselfone mo siya? Hindi, minsan pag pero hindi naman po yung sa cellphone. Opo, pero hindi po babad kasi nagagalit niya po si Daddy Barney kasi baka po nga daw po yung mata kaya kumbaga limitado lang din. Kasi lalo na sa age ni Boyet. Opo. Talagang kabawal-bawalan na huwag natin silang pahawakan ng cellphone kasi nga maapektuhan yung brain daw ng bata. Kaya, yun ang pinaka-kabawal-bawalan. 0 to 2 years old. Bawal. As in, bawal talaga. Kasi maapektuhan daw ang brain ng bata. Development. Brain development ng bata. Yung iba kasi nahihirapan na magsalita, mahirap sila yung sa pakikinig. Kasi minsan, di ba yung napapanood nila, yung movement lang na nasa, di ba, no? Kaya, ayun lang yung ginagaya-gaya. Oo. Kaya pala. Tapos yung pag interact sa'yo, sa mga makausap sa kanya, parang baliwala. Ibig sabihin, yung bang pagtuturo, kasi yung pagtuturo natin, bawal face to face, yan, okay yan. Kakausapin mo siya. Pero yung through gadget, tapos action, tapos yung Lalo na lang yung, parang yan pa lang yung time na magsisimula pa lang siyang magturuan yung sarili niya, di ba? Yung parang ganun. Kaya pala. Tsaka yung mga yung late na sasalita. Ibig mo sabihin, si Boyet baka din napupuyat sa kaka-cellphone. Then, wag mong gagawin din. Kasi sobrang para sa akin sobrang kumbaga sa kasalanan na natin magulang yun. Kapag ang ating mga anak ay nagkaroon ng ganun, brain, yung late, yung tawag dyan? Late development. Oo, kasi, tawag ito? Nasa magulang naman din kasi. Oo, talagang nasa magulang. Pagka talagang hindi mo ibibigay, wala magagawa. Wala mong lalaro yan Bigyan mo ng ibang laruan. Kasi katulad yung gabi, gising. Matutulog ako madaling araw. Tsaka minsan nakikita ko kasi si Bruno, wala sa city mo church siya. Ang tatay niya na si Burnok tulog, ang baby gising kasi naka-cellphone na. Palitan nyo na habang maaga. Kasi, yun nga, mag-search ka talaga. Kasi yan yung pinaka-problema ngayon. Dumadami ang mga bata, mga baby na yung tinatawag nilang ASD, tapos may mga sinasabi pang mga late silang makapagsalita dahil number 1 cause ay sa pagsa-cellphone ng ating mga baby. Maaga pa lang ay inang binibigay nating laruan. Kasi, unang-una, ang radiation. Pangalawa,
Yun nga, yung pag-late speech nila. Hirap. Pangatlo, yung pandinig din nila. Hindi na nakikinig. Oo. Kahit tawagin mo. Kahit tawagin mo siya, hindi ka niya papansinin. Si Boyet, di ba si Ding nga, pansin mo, pagka may late nga si Boyet kaysa kay Tinay, di ba medyo si Tinay, mas bata sa kanya ng ilang buwan. Yun din napansin na. Kaya sinasabi ko kay si Ding, ano bang words ang kayang sabihin ni Boyet? Marunong ba bang siya magsalita ng mama at papa? Opo. Papa. Mama, Okay. mama, papa, ate, kuya. As in, kuya, diretso? Bali, yaya. Yaya po yung kuya niya. Ang ate. Yaya. Te. Minsan, Tapos, yung mama niya na naman na po na Nababigas na. Ang Kaya lang lambing na pagka pagkatawag niya. okay. Kaya lang minsan pagka tinatawag mo talaga si Boyet, talagang hindi siya nakikinig. Kahit anong, Boyet! Pero hindi. Pero lumilingon naman siya. Tinawag siya, Boyet! O, lilingon naman Pero siya. kailangan mo siyang ganunin, te. Ganon? Hindi, sabihin yung malayo. Mapatingin mo siyang, Boyet! Minsan. Naririnig naman niya. Kasi meron din po yung isang cause din doon ay yung nagiging, yung may hinapandinig. Ano yun may tawag dyan hindi ko na-search Pero din, ito ang akin lang wag na. As in, wag na. Magbigay ka ng ibang laruan. Like mga colors. Oo. Basta ibang laruan na lang din. Wag lang ang cellphone. Kasi sobrang yan, sa ibang magulang ay kasalanan na natin mga magulang kapag naging ganun ang ating mga Kasi tayo nun, di ba, wala namang cellphone. Pero bakit napapatulog tayo ng nanay natin? Bakit tayo napapaglaro ng nanay natin? Dahil yun lang. Wala man. Huwag natin hasain ang ating mga anak sa gadget. Ayun, ano na pa? Sunod. Ano pa yung dahilan? Totoong dahilan para malaman ng ating mga kabisnes kung ano ang dahilan kung bakit kayo umalis sa Falcon. Lumabas! Ibig sabihin ito mga kabisnes, alam niyo yung bahay ni Kuya? Bahay ni kabisnes, lumabas. Ito po ang unang lumabas mga kabisnes sa bahay ni Kuya sa Falcon. Voluntary exit po siya. Hindi pa kinaya yung powers niya. Kailangan niya lumipad kasi yung asawa niya ay Alam niyo po mga kabisnes, ay yung Falcon na yan. Deng. Alam mo naman yan. Alam naman ng ating mga Ems at mga kagwangs kung bakit tayo at kung bakit pinag-love din siguro ng Panginoon to siyang Falcon na yan. Kasi yung Falcon na yan, dahil noong pa, ay balak na ng mga bata na magkaroon nga ng ka-business house. Ngayon, Deng, ikaw yung unang umexit. Wala pa nga. Yan pa lang yung pagsubok sa inyo sige, Deng. Meron pa ba? Ano bang dahilan? Baka siyempre, if natin sa ating mga ka-business, ipaalam natin dahil para yung wala yung issue, negative issue sa mga sa ibang Kasi kasama. Diba? Kasi ganito kasi tinatanong ng mga kabisnes, bakit ka daw umiiyak sa pag-alis mo? Yun ang inaano nila, meron ka daw tinatago. Kasi nga, umiiyak ka daw ng pag-alis. Para bang parang yung iyak mo ay is away kayo, may sama loob. Diba? Wala. Ayaw nilang maniwala. Wala po mga ka-business. Naiyak po ako kasi syempre, kumbaga, lalayo ako ng konti sa kanila. Kaya, ano po talaga ako na naiyak ako ng time na ito. Tapos naalala ko nga po si ate, si kuya kasi kung napanood nyo nga po yung unang, kumbaga, inanong po kami dun sa dati po namin bahay na kami po yung, inisip po yung aming kapakanan ni ate at kuya. Kaya naiyak po ako dun sa, pero wala pong issue mga ka-business. Huwag niyo pong bigyan ng issue ng, kasi wala po talaga kaming alita ni Ate Mengay, ni Ate Junjun, o kung sino man po mga ka-business. Lalong-lalo na po ang first family kay Ate Kuya, wala pong huwag niyo po silang, kasi, po namin yun, pasya po namin ni Daddy Berno po na bumalik po dun sa dati po namin bahay. Kamusta naman kayo dun sa pagbalik niyo? Bali, naman po ate, okay naman po. Sa ngayon po, nililinis ko po yung bahay.
yun nga po yung yung kapatid po ni Daddy Burnok na nakatira po doon ay nag-evacuate na din po. Nag-exit na rin. Exit na din po. Yung baga na ano din po siguro kasi bumalik na nga po kami doon. Kagabi po ay umalis na po sila at yun po, balak po namin na ayusin po yung ano doon, tambakan, yung bakanting ano doon. May tanong ako din. Sa Falcon, ang binabayaran niyo lang is tubig at ilaw. Diyan sa tinitirhan niyo, ano yung binabayaran niyo dyan? At magkano? Bali, ano man po, yung upa nga po, tapos kuryente tubig. Magkano yung upa niyo? 500. Opo. Ang tubig, magkano binabayaran? Sa ngayon po, hindi ko po alam. Dati? Dati po, nasa, hindi ko masabi po, nasa pinakaan po ata 800 gano'n. Yung, ano yun, nawasa, yung gripo din na katulad niyan, or Igib po doon. mag-iigib kayong Yung Parang- isang drum po. Ganito, te. Parang kay Kuya Hardy dati. yung mga kabisnes baka, ano po, yung truck po na may lamang tubig, pupunta yun, mag-text kayo, mag-order ka, mapadeliver ka, ang bayad po doon ay per drum, tama? Tama ba? Opo. Pero doon lang po yun sa ano po namin, kapitbahay. So walang truck? Opo, wala. Host lang yung Opo, sahod? host lang po. Magkano ang per drum? Ano po, per drum po ngayon ay 47 na po, tumaas po. 47 pesos. So, ang nagiging konsumo mo doon ay, gano? 800 something. Sa ngayon po, Dati, yung nandun ka, 800 po at 800. Sa 800 na yun, ang paggagamit mo ng tubig ba ay meron. Siyempre, wala yung gripo, di ba? opo. As in, tipid, di ba? Tama? Tipid ang paggamit, tama? Tama? Sa Hindi, sabi kasi, ano pwede ba sinasalok mo eh? Ayaw po. Hindi katulad na may gripo tayo pa maglalaba. Wala diba? tayong ano, no? So, ayan, nakatutok yung gripo, maglalaba ka. Eh, sa kanila po ay, May bantay. may bantay kasi yun. Bawat drum at timba, may bayad. Opo. Diba? Tama. 800 daw po. 800. Sa kuryente. Di ko din po, dati po, nasa 300 plus, gano'n. Mababa. Dati po. Pero ngayon, di ko po alam. Titingnan ko po ngayon. Pero yung 300 na yun lagi bang 300? Di ba tumataas yung 500? Minsan tumataas ang kuryente natin, di ba? Sa Apo, meter? Apo, sa meter. Sa meter, te. Okay. Ayun po mga ka-business, hindi naman yun ang dahilan kung bakit. Hindi naman po. Kaumalis Hindi po, wala pong problema yun kasi alam naman natin ay ano po talaga ay talagang yung gano'n, yung kailangan natin yung tubig kuryente na yan. So wala po yun mga ka-business, hindi po yun sa aming paglipat dahilan. Kasi ilan lang naman sila na nagsabi na baka daw sa kuryente tubig, hindi kayo nagkasundo sa hatian, dapat daw may sub-meter. Mga ka-business, yung ganyan po yung sinasabi niyo bawat sa kanila ay dapat may sub-meter. Hindi na po kailangan. Yes. Kasi ganito po yun. Ang Falcon ay isang sambahay. Kung baga kami isang sambahayan, hindi po kami dapat maging kanya-kanya. Kasi ganito yan. Pag magsa-submeter pa tayo. Parang paubahan ng dating. Tsaka hindi. Parang walang pagkakaisa. yung sabi parang wala na tayong, Peace of mind. hindi. May ako dyan may gusto ko sabihin nila, bakit kailangan pa mag-submeter? Kasi, kung tutusin, halimbawa ako, wala akong pambayad. Kung talagang, ang pagtingin mo sa akin ay kapatid, diba? Hindi ibayaran mo muna yung aking bill. Wala po dapat maging issue doon na dapat may submeter. Kasi pagmumulang pa siguro nila lang ng pag-aaway. Kasi dapat share nga di ba? Sharing, kung kumbaga, kung wala yung isa, di, abono mo muna. Si Deng, paliwanag ka dyan. Paliwanag mo kasi kawawa ko dyan. Yun nga. Yan, sasabihin mo si Deng. Nung time po na Kung tutusin nga, yan ganyan hindi na dapat
nagiging At issue. saka kami nga, hindi nga kami nakakapag-isip na magpa-submitter. Wala man sa isip namin. Nabasa lang namin sa comment section na dapat daw may submitter. Pero gusto lang din namin ipalala. Kaya naman din ganun kalaki din yung ng tubig. Kasi hindi po siya, commercial siya, no? Commercial kasi. Mga ka-business, hindi na kasi problema yung bayaran namin dahil hindi naman po kayo nagbabayad. Hindi, para sa akin lang din. Hindi na kailangan kasi may metro naman. At kung magkano yung bill at kung sino man yung Mas makakaangat marami. at yung isa ay konti lang, ay di magpaluwa lang isa. Ganun Sige, lang, di ba? ganun lang ang akin. Tama Routine naman yung na hatian namin pag-iisip ngayon kasi kung magsasubmitter pa, bawat kwarto submitter, huwag na. Paliwanag kasi Parang din. kanina yung tubig mo yung bala ka dyan. Mabayad pa kami magpa-submitter. Sumuna ko yun. Sige, paliwanag kasi din. Mateng, Pwede. ipaliwanag nga po, nga. ano mo na lang sa mga kabisnes natin na ikaw, kung ano yung yun sabi ko sa kanyo yung katotohanan. Opo, te, pag ako po nagsabi Takot sabi dyan eh. Hindi, huwag ka mag-alala, kaya kita ipaglaban. Then nga po mga ka-business, tigilan na po natin yung ganitong at wala naman po talaga. Kayo lang po yung gumagawa ng issue at sa amin po, sa buong ka-business family ay wala pong ganyan mga ka-business. Kami po ay nagmamahalan at peace of mind. Hindi, linawin si Ate Mengay po mga ka-business minsan pag yun nga po na alam niyang gipit ako mga ka-business. Andyan po yan si Ate Mengay. Nag-aabot ng pang-ulam. Minsan naman po ay sa pagdating sa tubig sa bill, pag siya po ay meron ay inaabunuhan niyo po muna. Tapos pag yun nga po, pagkaano po namin sahod, tsaka po namin naanin kay Ate Mengay. Kaya wag niyo po ngayon sa Ate Mengay dahil napakabait po niyan. Wala po yun Ano si Ate Junjun po, ganun din po. Kasi takbuhan ko din po ito na, Diba? John, pwedeng makahingi po ng sabon. Diba? Nagtatalawang isip to mga business nabigay to. Kasi kung may kami naman kasi mga kabisnes, kung ano naman kasi meron sa amin, ba't naman kami magdadamot? Kami yung meron. Tsaka diba? po, mga ka-business, ang lagi meron po, si Maldita po. Siyempre, lalong-lalong na kila Ate Kuya. Opo. Ako na lang po yung nahihiya magsabi kay Ate kay Kuya. Kasi yun ang po sabi nila pag wala nga po kami, huwag mahihiyang dahil dito po sa ka-business house ay kompleto naman po dito mga ka-business. At dito po mga ka-business, sila, kahit sino sa kanila, kapag ka nandyan na tumating at may pagkain dyan, pwede nilang kainin. Yes po. Sinabi na po yan sa amin ni Kuya na kung ano yung makita niyo pagkain sa lamesa, kumain kayo. Yes. Tingnan niyo, nakita niyo sa vlog ni Junjun, kumain ako. At ito pa po mga ka-business, ako sa totoo lang, kami ni Papa, kahit noong pa na nakatira kami doon kila nanay, ang mas gusto nga namin, iisa lang, yung bang, halimbawa, ako magluluto ngayon, yung lahat kami kakain. Kasi napakaganda po nung Sabay-sabay. sabay-sabay kayo kakain, hindi yung kanya-kanya, parang gano'n. Opo. Ayaw kasi namin noon gano'n sa kila nanay kasi nakitira din kami. Pero nung umpisa, kami, isa-isa. Ay, hindi. Magkakasama kami sa pagluluto. Siguro, nagkaroon ng idea si nanay na, huwag na. Kumbaga ay, kanya-kanya na lang. Kumbaga, sambahin ko, iba-iba kain namin, sambahin nila iba. Pero share pa rin ang ulam. Oo, magbibigay ako ng ulam sa kanila, o sila, magbibigay pag Meron din po kami tatlo. Pero wag po kayo umasa dahil si Junjun po lagi may ulam. Ayun po mga ka-business, mga Mars. Okay na kayo walang issue Wala po. Sabi sa inyo, wala Ano ba kayo? Mahal namin to. Mahal na mahal po namin si Sideng. Kahit na ganito yun, ganito na talaga yan. So, magbabago pa naman po mga ka-business. Kaya ano lang naman si Sideng. Si Sideng lang po kasi talaga. Minsan dahil nga doon sa sinasabi niyang medyo lutang siya minsan. Kaya kami taga-payo. At saka binilin din kasi sa amin yun ni Kuya. Kahit nga kay Nika, binilin din yun ni Kuya Kasi na. nakakatakot po baka ito magbilang ng poste. Opo. Huwag kayong gumayo sa akin. Ay, sinasabihan kami ni Kuya na payuhan niyo si Sideng. Kaya minsan doon kami tumatambay. So, nakahiga kami tatlo ni Nika. Pero okay naman kayo niya, labor, no? Okay naman po kami. At ngayon, simula mo pag namin na walang away. Saka siya, medyo nagkakalaman ulit siya. Saan ba? Siguro tulog ka na, nakakatulog ka na sa gabi.
Opo, tapos maaga na ako nagigising. Pero Alas 4 ako gising na. Sabihin sa mga kabisnes na. Kasi po kanina po, si Katalaya po nag-church po siya. So, nagulat ako sa kanya. May dala siyang baon na kanin at ulam. Dahil maaga pong nagising ang kanyang ina. Ayun naman ang kumbaga, nagkaroon siya ng pag sumigap na magawa niya na yung bilang isang ina. Then, kaya mo yan, sinabi ko naman Cheer up, cheer up. hindi yung, porque tayo ay bata, nagkapag-asawa ay hindi natin kaya gawin. Hindi. Kailangan, dapat kaya natin gawin. Ano man ang age mo, no? Ay, yung sinasabi na nilang age doesn't matter. Ba? Yes po. Kaya din, good luck sa panibago mong bahay uli. Bumalik ka doon. At syempre, mga ka-business, yun nga po, malinaw na po na sila ay walang issue. Yes! Walang issue ang tatlong Yes! At lahat ang Kahit anong sabihin niya, magkabukukan man po ng andito pa rin po ang Yes! At Deng! Yes po. Yes po, yes po. Basta kung ano man ang kailangan mo, chat ka lang kay ate, papasa ko sa kanila. Papasok mo sa akin, pasok ko sa kanya! Pasok na tibera! Pasok na tibera kay Mika! Pasok hindi ka kay Anko! Ito po yan. Basta kami po dito mga ka-business, hanggat meron kami, walang Madamot. Oo. Wala Hindi po kasi may comment din kasi, yun din yung sinagot. Kaya din talaga ako nagawa ng video na yun. Kasi nasasaktan kasi ako nung may nag-comment na madamot daw si Kuya ka-business. Ay. Talagang nasaktan talaga ako doon. Naano ko kasi, kami kasi mga ka-business sa totoo lang, kami kasi ang mas nakakaalam. Yes. Kami ang Hindi lang kayo. At higit sa lahat po ang Panginoong Diyos. Yes. Siya, alam niya po ang laman ng puso't isipan namin. Alam ng Diyos kung ano yung pagkakawang gawa namin. Kahit ganinong tao. Hindi ko na kailangan po liwanag mo. Pero alam ng Diyos yan. Yes. Ang Diyos ang mas higit na nakakaalam ng totoo mga business. Yan po mga ka-business, mga Mars! Yes! Sana po ay malinaw na sa ating lahat. At eto po, ang sasabihin ko, yung sinasabi ko kanina sa Falcon, ka-business house, ang nag-out na po, number 1, out ay si Sete! Pero hindi po sila out sa business family. Hindi po sila out sa ka-business family. Kumbaga doon sa Falcon. Kasi po yung Falcon din, talagang mga kagwang lahat dyan. Opo. Magsasama-sama din kami. Kasi ano na Kaya sa pagbabalik ni si Deng, hinahamon niya kayo. Malaki na pong pagbabago. Pero hindi, ganito yan. Basta kasi ano to may plano kami sa inyo Basta, meron na tayo isang sa KB House. KB House po KB House po ang Falcon. Sa Falcon. Falcon House. Okay? Yes. Yes po, Mars! Thank you po mga ka-business. Hanggang sa muli po. Never say goodbye. So is another day! Banat! At syempre, salamatan natin ating mga sponsor na nagpaabot sa atin ng tulong ng nakaraan si Ma'am Eleanor. Thank you so much po. At sa mga reactors na kasama ni Sir Anime na nagpaabot din sa iba nating mga tinulungan. Yes po. Yung nakaraan, si Sir Anime, si Ma'am Si Risa. Ma'am Nerissa. Sino ba yun? Ma'am Meliki. Okay. Ma'am Lenny. Wait lang, hanapin ko lang mga business kasi para sure tayo baga. O, ipa-patch up na lang po dyan ni Kuya Daniel ang ating mga sponsors. Thank you so much po. Yes. Sa mga kasawa po, mga ka-business, mga ka-Mars, mga ka-papi. Hello po. Siyempre po, patuloy pa rin natin supportahan ang Papa Dins TV, Ka-Business Family, Mrs. KB Official, mga kagwang sa kanilang mga YouTube channel. Yes. Ang YouTube channel din ni Vera at Lito, ang pinakamalaking tao po dito. At syempre, Kagwang, medyo kagwang. Okay. At saka, meron si Editor. meron natin, nag-send siya ng link kanina, nakapag-subscribe na ako. Editor Darren Official. Ayun. Mga ka-business, meron na po kayong mahanap na Editor Daryl
Official. Please subscribe po mga ka-business. At syempre, ang ating mga reactors at ang kanyang mga kasama. Yes Ayan, po. flash mo na, Garit! Bye! Thank you po mga ka-business! Thank you po. Tapos na po ang... Bye-bye! Ten, ten, ten! Ang tanong, wala na palang kwento po kayo.